good morning Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Makabayan ko, lagi itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray to the Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa makabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang mga trabaho at kagawalan po galing sila mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa JRB TV kung saan makabayan pag-usapan ho natin yung mga karben dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers makabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating makabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa makabayan, isa po sa tipag-usapan ngayong araw ang Iglesia ni Cristo na naman. Yes makabayan, nakaladkad na naman po ang kalapangalan dahil ito kay Willie Gonzales. Naalala ba natin si Willie Gonzales makabayan? Yung viral sa road rage doon sa sa Quezon na kung saan kinasahan niya ng barel yung siklista makabayan. At saka nakita na po natin sa balita na kung saan nagkaroon dito ng hearing doon po sa Kamara, party dito sa LTO makabayan. Pero itong si Willie Gonzales ay hindi po sumipot makabayan. Bagkus ang nagpunta doon at saka yung sumipot doon ang kanyang anak. Todo depensa po dito ang kanyang anak makabayan doon po kay Willie Gonzales at saka mukhang proud pa makabayan sa ginawa po ng kanyang papa. Well anyways, ang usapan natin dito kung bakit po nakaladkad na naman ang pangalan ng INC. Alam nyo kabayan, napapansin ko dito, sunod-sunod na po dito na marami talaga ditong nagtangka po na siraan at saka buwagin ang grupong INC makabayan. Alam nyo, marami ditong insecure. Nakikita ko talaga dito na maraming insecure kasi nga baka nakikita nila dito na maganda po pagkadala ni Ka Eduardo Manalo yung INC makabayan. Kaya marami ditong grupo na ayaw po sa INC at marami itong grupo na sinisiraan po yung INC makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan kung bakit nakaladkad dito ang pangalan ng INC. Anyways, pag-usapan rin po natin makabayan. Yun pong nag-viral doon sa Twitter na kung saan bumalik na naman po dito ang sinabi ni FPRRD doon po kay PBM. Naalala ba natin na sinabihan po ni FPRRD si PBM na weak leader daw si PBM makabayan? At saka lagi po yung ginagamit po ng mga rabid na mga DDS, lagi nilang kinukutsa dito si PBM na weak leader daw. Nga makabayan, bakit nga pala bumalik yung usapin na yan? Kasi nga meron pong nangyari doon sa Davao na kung saan palagi yung sinasabi na mga DDS at ipinaghahambog na makabayan na wala dang zero crime daw ang mga nangyari doon sa Davao, zero crime makabayan at saka wala dang mga nakawan na nangyari. Until yesterday makabayan, meron pong nangyari sa Davao at ito po ay nagbibigay kahiyaan dito sa mga rabid na mga DDS makabayan. Kung ano yan, ipapakita natin mamaya. And of course, pag-usapan rin po natin yung itong nag-viral po na isang netizen na kung saan na instead siya po dito yung sakay makabayan kasi nga meron siyang sinakyan po na taxi. Pero yung driver po ng taxi makabayan, grabe po yung kanyang antok, hindi niya makayanan. So ang nag-drive lang po dito yung netizen makabayan. At alam nyo ba kung sino? Mamaya pag-usapan natin yan. And of course, marami pang iba. Alam nyo po si Sir Ivan, palagi ito meron dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Bagos makabayan, bago din mag-start po sa ating talakayan ngayong araw, as usual, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin makabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan po kasama natin ang mga DDS all over the world. Howard din makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters.
And of course, thank you so much po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Syempre mga kabayan, i-welcome na po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kabayan, bago pala tayo mag-start, meron na po akong uli na reminder na kung saan sinabi ko na ito noon many times, uulitin ko na lang po today mga kabayan. Dahil nga dito, meron po akong nabasa kasi sa ating last vlog na kung saan nagreklamo sila kay Sir Ivan, sabi nila pabalik-balik daw ang ating introduction mga kabayan, yung ating intro. Kasi hindi lang maintindihan, kasi nga syempre I think bago sila dito sa ating channel mga kabayan. Alam nyo po mga kabayan, explain ko lang po dito ulit na kung bakit ko nga pala ibinalik-balik yung aking intro. Para po mabigyan nyo ng chance or saka meron pa yung time na basahin po ang ating mga flash captions ng mga balita dito sa ating gilid. Napapansin nyo ba nung mag-intro si Sir Ivan? Meron dito mga mini balita na ipinapakita ko na mga screenshots, mga balita po from the news outlet. Kasi dito mga kabayan sa ating channel, alam nyo, kasi nga ayaw ko dito na sa isang bagsakan lang po sa ating vlog mga kabayan, gusto ko kasi dito na marami kong malalaman po ng mga balita. Ayaw ko ng isang topic lang or dalawang topic at saka yung dalawang topic ng mga kabayan pinapahaba pa. Dito sa ating channel, gusto ko marami kayong malalaman na balita mga kabayan. Busog na busog kayo kaagad sa mga informations, okay? So sana maintindihan po natin. So una po sa ating pag-uusapan mga kabayan, ito pong tungkol sa EO39 na inilabas po ni PBM na kung saan yung rice price ceiling or price cap kasi ipapatupad na po this coming Tuesday. So for more details, let's watch this. Sa darating po na Martes, mas mura na dapat ang bigas sa mga palengke dahil sa price cap ng Pangulo. Tingin naman ng NEDA sa pagmahal ng bigas, may mga nananamantala at nirarason daw ang epekto ng El Nino kaya kulang ang supply. Nakatutok si JP Soriano. Epektibo na sa Martes, September 5, ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng mandated price ceiling o price cap sa bigas. 41 pesos sa isang kilo ng regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Pero sa Mega Q Mart sa Quezon City, mahigit 50 hanggang mahigit 70 pesos ang bentahan ng bigas. Kung dati bumibili po ng halimbawa isang sako, naging kalahati, naging 10 kilo, naging 5 kilo. Ngayon, minsan 2 kilo na nga lang po binibili ko eh. Baka by Monday po, makasunod kami sa presyo yun dahil may isang supplier po kami tinawagan na nagsakripisyo para lang ma-meet namin yung 45 na yon. Sakripisyo siya, sakripisyo din kami. Pero sabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, tiyak daw na mamamroblema ang maliliit na negosyanteng umaasa sa pagbebenta ng tingi-tinging bigas sa palengke. Dagok din daw ito sa kitaan ng mga magsasaka lalo't malapit na rin ang anihan. Ang maaaring maging resulta niyan, mawawala ang bigas sa palengke. Talagang obligadong ibaba yung pagbili ng palay sa mga saka. Para di raw magkalituhan at magkagulatan sa mga tindahan ng bigas, pinulong ng DILG, MMDA at mga opisyal ng iba't ibang LGU upang matiyak na maipatutupad ang EO39. Sa ating mga empleyado ng City Hall sa palengke, yung mga market masters natin, na ayon dito sa batas, ito yung Price Act of Republic Act number 7581, na tumulong sila at huwag silang gagawa din ng kalokohan. Mongkahi ng PCAFI sa gobyerno, hanggang 2 buwan lang ang price ceiling o price cap. Temporary lang po ito at as soon as mag-stabilize yung presyo at papasok na rin po yung harvest season natin, tatanggalin na rin ulito. Sabi ng DTI, ang tunay na target daw ng kautusan ng Pangulo ay hanapin ang mga rice hoarder o yung nag-iipit ng supply ng mga bigas. Dagdag ng NEDA, ang pagmahal ng bigas sa mga nagdaang linggo ay indikasyong may mga nananamantala at ginagamit na rason ang epekto ng El Nino para palabasing kulang ang supply kahit hindi raw talaga ito nangyayari.
Alam mo kaabayan, once na makita ko si Binhor Abalos at saka magbasa ng kanyang statement or kanyang kodigo, parang uiiyak makaabayan. Napapansin ba natin? Parang gustong umiyak. Kaya hindi ka alam nyo, hindi ko maiwasan na mukhang matawa makaabayan. But anyways, babalikan po natin ang sinabi po ni yung retailer na si Manang Makaabayan. Sabi niya, kaya lang mabababa po bukas, Monday makaabayan, yung presyo po ng bigas. Kasi nga, meron dang supplier na magsakripisyo makaabayan. Meron dang supplier na magsakripisyo. Ay, kung maniwala, sakripisyo. Nakatawa naman. Alam nyo, dahil nga sa mga supplier, sa mga hoarders, o doon po sa mga traders makaabayan, dahil nga sa kanila, kaya nga nagtaasan po yung presyo ng bigas. Kasi nga, artificial po na mataas na presyo ang kailang ibigay dito sa mga retailer makaabayan. Walang problema ho dito sa mga sari-sari store at sa mga retailer. Ang problema doon po sa mga supplier o doon sa mga traders makaabayan. Sakripisyo daw. Nakatawa naman. At saka alam nyo mga kabayan, babalikan na po natin yung tungkol sa usapin sa bigas kasi nga nagpalabas na rin po dito ng statement si Congressman Erwin Tulfo Makabayan. Alam nyo, napapansin ko dito talagang sumisikat dito si Erwin Tulfo Makabayan. Alam nyo, meron ding gumawa ng survey na yung Oculus ba yun? Bago na survey for Makabayan. Na kung saan, number 1 po doon si Congressman Erwin Tulfo. Yes, number Makabayan. Para po dito sa 2025 Senatorial Survey. Number 1 si Erwin Tulfo. At saka kasunod doon, nakita ko si Tito Soto Makabayan. At saka pangatlo si FPRD. Pero babalikan natin si Erwin Tulfo mamaya kasi meron siyang magandang inilabas dito na statement Makabayan tungkol dito sa mga hoarders or sa mga smugglers makabayan. So dito tayo pumunta muna. Siya nga pala, bago tayo pumunta doon sa mga medyo mainit na mga balita, well, sisilipin muna natin po si Mike Enriquez makabayan. Kasi nga hinatid na kanina ng kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan or mga kasama niya sa trabaho sa kanyang huling hantungan makabayan. So, for more details, let's watch this. Inihatid na po sa kanyang huling hantungan ang ating kapuso at batikang broadcaster na si Mike Enriquez. Madamdamin po ang pamamaalam sa kanya ng ilang kaanak, kaibigan, katrabaho at maging ng kanyang mga alaga. Nakatutok si Jonathan Andal. Tila nakidalamhati ang langit nang ihatid sa huling hantungan si Mike Enriquez. Sa funeral procession, pinatugtog ang mga paborito niyang kanta, Africa, Over the Rainbow at You've Got a Friend. Idinaan din ang mga labi ni Mike sa kanyang tahanan sa White Plains kung saan nakaabang sa labas ang kanyang mga asong sina Buma at Mickey. Ang buhos ng pakikiramay at papuri para kay Mike, lubos na ipinagpapasalamat ng nakatuwang niya sa buhay ng 46 na taon na si Baby Enriquez. Nagpaplano na nga kami for our 50th. Well, God has other plans. Ang kami binigyan sa akin ni Mike, wag akong iiyak. Yan lang ang bili niya, and this photo. So, gusto niya yung photo na yan, nakagalan siya. Nang balikan niya ang pangako nila sa isa't isa, hindi na niya napigilang umiyak. Till death do us part. Excuse me po. Thank you, family and friends, once again. Your presence in this most difficult moment in my life means so much to me. Pagdating sa Loyola Memorial Park sa Marikina, saglit na tumila ang ulan. Pero ramdam ang buhos ng emosyon at pagbibigay ng huling respeto ng mga kaanak, kaibigan, nakatrabaho at nagmamahal sa isa sa mga haligi ng Philippine Broadcast Journalism. Ipinabaon kay Mike ang kanyang paboritong awitin. Mga bulaklak at 71 paru-paro, tanda ng 71 taon ni Mike sa daigdig. Ngayon, tunay nang nakauwi si Mike sa kanyang huling tahanan. Kami naman, hindi namin tatantanan ang pag-alala sa mga iniwan niyang aral. Salamat, Mike. Para sa GMA Integrated News,
Jonathan Andal. Doon po sa speech ng kanyang asama kabayan, sana hindi na po siya dito gumawa po ng kodigo, di ba? Kapag kasi na mag-speech tayo kung tungkol po dito sa, siyempre, inilibing na po kanyang asama kabayan, dapat yung heartily po na message, hindi na kailangan po ng kodigo. Kasi nga, parang nagiging scripted to ng mga kabayan. Marami nga nagsasabi doon sa comments sa baba, parang naging scripted daw. Kasi nga, merong tiningnan dito na kodigo sa kanyang cellphone, na instead, sana, wala lang makabayan, di ba? Alam nyo na, kamiss po si Mike Enriquez, honestly. Kasi siyempre, lumaki ako mga kabayan sa kanyang mga ibinabalita, lalong-lalo na sa investigador. Lagi niyang sinasabi na hindi daw tayo tatantanan, pero ngayon mga kabayan, nakalungkot, tinantanan na po tayo ni Mike Enriquez, di ba? So nakalungkot talaga eh. So mga kabayan, forward naman po tayo sa ibang usapin na kung saan pag-usapan natin ito mga kabayan, yung tungkol po sa sinabi ko sa intro na bakit bumalik naman po dito yung usapin or yung sinabi ni FPRD na weak leader daw si PBBM. Lalong-lalo na, lagi niyang sinasabi po ng mga rabid ng mga DDS kapag kinukutsa nila si PBBM mga kabayan. Ang pangit lang kasi dito sa ibang mga DDS, pangalanan ko lang po yung mga rabid ng mga DDS, meaning yung mga anti-Marcos sa mga DDS mga kabayan. Pero mas marami pa rin po na mga DDS na talagang sumuporta dito sa pamamahala po ni PBBM. Mas marami mga kabayan. Ilan na naman po dyan yung mga ayaw pa kay PBBM, kilala natin sila. Yung kagrupo po ni Bayad Bay mga kabayan. Ang ayaw pa lang dito mga kabayan na lagi nilang ikino-compare po si FPRD dito po kay PBBM. Siyempre magkaiba po yung leadership style ni FPRD at saka ni PBBM. Si FPRD nakikita natin na may pagka-brusko mga kabayan, may pagka-astig, kaya sabi daw nila, marami daw natakot dito na mga criminal minds, na may mga criminal minds po ng mga tao dito kay FPRD kasi nga siyempre alam nyo mga kabayan, ang sabihin po. Pero dito po kay PBBM, iba po ang kanyang style. Ang style po ni PBBM, pagiging statesman. Pero alam nyo, kahit silent po na magtrabaho si PBBM, but it doesn't mean hindi epektibo ang kanyang style mga kabayan. Diba? Siyempre, nandyan po yung mga chief ng PNP natin, si Acorda, pinakakatiwalaan ho dyan ni PBBM mga kabayan. Even though nakikita natin ngayon na marami pong nangyayari po ng mga patayan, merong nakawan sa Pilipinas. Pero alam nyo mga kabayan, nangyayari rin po yan sa panahon po ni FPRD. Ipapakita ko sa inyo yung balita at dito napahiya talaga ng todo yung mga DDS na mga rabid mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Ibababa sa 400,000 pisong pera ang natangay ng mga termite gang sa isang grocery store sa Davao City. Ang mga suspect ininumpa ang ilang panindang energy drink at iced tea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagkalat ng mga paninda at nasirang bolt ang tumambad sa mga empleyado ng isang grocery store sa Barangay Talomo, Puan, sa Davao City, Miyerkules ng umaga. Nakita rin ang butas na sahig na ito na ayon sa mga pulis ay posibleng dinaanan ng mga nanloob sa tindahan. Entry and exit nila, yung ginawa nilang butas sa ilalim ng sahig ng pharmacy na sa loob mismo ng establishment na naka-attach doon sa manhole ng tubig. May CCTV sana sa loob ng tindahan na magiging susi sana sa pagtukoy sa mga salarin, pero tinangay din ang hard drive nito. Pagpasok namin dito sa loob, yun na-found out ko na sa office is wala na, ang vault namin is naransak na siya. Pag-check namin doon sa CCTV, talagang wala. Sinira talaga nila yung CCTV, kinuha talaga nila yung hard drive talaga. So wala talagang na-retrieve na CCTV na mabuview talaga sa Nagawa pa umano ng mga kawatan na uminom ng mga energy drink at iced tea juice habang ginagawa ang pagnanakaw. Nakuha naman ang ilang bakal na ginamit sa pagbutas ng sahig. May lead na raw ang mga pulis sa pagkakakinanlan ng mga salarin. Hindi rin daw nila inaalis na posibleng inside job ang nangyari. Meron tayong lead na sinusundan, doon muna tayo. Meron din tayong mga nakuha mga CCTV sa kalapit na mga establishment. Lahat naman ng mga theory, lahat ng mga pwedeng maging motibo, tinitingnan natin. Lahat ng anggulo, tinitingnan natin na isa doon sa mga, syempre, yung mga person of interest natin, yung mga sino yung labas-masok doon na usual talagang huli ba lumabas o una bang pumasok. Nasa 400,000 pesos na cash ang natangay sa loob ng vault. Inaalam pa kung magkano ang pera na nakuha mula sa ATM na nasa loob ng grocery. Nakikipag-ugnayan na rin ng Davao City Police sa mga otoridad sa Karatig Bayan para sa pagkakalutas ng kaso.
Balik operasyon naman ngayong araw ang grocery store matapos pansamantalang magsara dahil sa insidente. O paano na ito ma-explain po or mapalusot po ng mga DDS mga kabayan? Di ba? Lagi niyang sinasabi dito at saka ipinagmamalaki wala daw pagnanakaw nangyayari dyan sa Davao mga kabayan. Ano yan? At least malaman po ng mamayang Pilipino na hindi po wala pong sinasanto na lugar itong mga kriminal mga kabayan. Kahit ba dyan sa Davao, kahit sabi na takot daw sila sa mga Duterte, pero paano yan? May nangyari talaga. At saka umusok mga kabayan. Kaya nga nag-viral ho yan doon sa Twitter kasi nga tungkol ka dito sa mga Duterte mga kabayan at saka tungkol rin naman kasi dito sa mga DDS. Ang DDS naman kasi dito nagpapagulo mga kabayan. Sa totoo lang, yung mga DDS po nagpapagulo dito, di ba? Wala naman sinasanto po yung mga kahit yung mga pasaway po ng mga polis. Meron pa rin po diyan sa sa Davao mga kabayan. Hindi nga lang na-highlight. Ang na-highlight dito, ito pong ginawa ng termite gang, di ba? So anyways, pag-usapan nito mga kabayan, yung tungkol po dito sa sinasabi ko na meron pong nag-viral na isang netizen na kung saan nung sumakay siya ng taxi mga kabayan, na instead po na siya dito yung sakay, siya po dito ang nagiging driver mga kabayan. So ayon po dito sa balita, buhay commuter, pasahero, biglang naging taxi driver. Naging viral ang post na isang netizen na si Cristina Tan Villanueva matapos ang kanyang kakaibang karanasan nang siya ay sumakay sa isang taxi kamakailan kung saan sa halip maging pasahero, siya ang nag-drive ng taxi cab upang makaidlip ang inaantok na driver. So babasahin ko lang mga kabayan yung konteksto para malaman ho natin yung nangyari. First time ko mag-drive ng taxi, sabi ni Cristina. So while on the road, sabi ni tatay, lipat na lang daw ako dahil hindi niya kaya mag-drive sa sobrang antok. Sabi ko, delikado naman kung bababa ako somewhere. Hindi ko alam kung makakasakay agad ako, so I insisted na ako na ang mag-drive dahil malayo pa ang bahay ko from our location. At first, ayaw niya, nahihiya siya at akala niya hindi ako marunong mag-drive ng manual. Pero pinilit ko na lang para makaidlip siya habang traffic. Nung ako na ang nag-drive, nakatulog agad siya at humihilik pa. Habang nasa biyahe, ang daming pumapara sa taxi. Tapos nahugulat at natatawa dahil babae ang driver. Anyways, 70 years old na si tatay. Sabi niya, panahon pa ni Marcos, taxi driver na siya. At puro babae ang anak, kaya naghahanap buhay pa rin till now. Ginising ko na lang si tatay nung nakarating na kami sa bahay ko. Wala lang, gusto ko lang i-share kasi first time ko. So yung mga kababayan, ito po yung lesson learned sa mga kababayan natin na mga taxi driver na kung saan kapag sila po dito antok na antok mga kababayan, sana hindi na muna sila magbiyahe mga kababayan or mag-stop muna, hanap sila ng lugar na kung saan sila po dito matulog lang muna. At least okay dito ang ginawa po ng netizen mga kababayan kasi nga kung sa iba pa yan, tingnan nyo kung sa iba pa yan, siguro ma-high blood mga kababayan, di ba? Meron pong mga netizen na ganyan, meron pong mga driver, mga pasahero na ganyan na mainitin kayang ulo mga kababayan, pero at least dito ang ginawa po ng netizen ay siya po ito nagkusang loob po na mag-drive mga kababayan. Tingnan nyo, 70 years old na po si Tatang at saka until now nagdadrive pa rin mga kababayan. Panahon pa po ni Apulakay, itong driver na to nagdadrive na mga kababayan. So again, kudos dito kay Ma'am Cristina Tan Villanueva. Ang ganda po ng kanyang ginawa mga kababayan. At least nakatulong sa dito kay Tatang. Okay, so bago to mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, well, syempre, sa tamar natin po ang ating mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout natin ang mga channel members, sila si Cosmo Defender, Fizz Calante, Russell T. Rowell, Via Vivar, Mel Grace Holmes. Nandyan, agree na po natin ng happy birthday si Sir Leonardo Astillero. Again, happy birthday po kay Sir Leonardo Astillero. Hi to Dolores Clinton and happy birthday sa kanyang daughter na si Emily Galvin from Chester, England. Happy birthday po kay Ma'am Emily Galvin. Hi to Oasis of the North from Yanbu, KSA. Hi to Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental. Tony Villa from Cavite City. Hi to Helen Samudio. Nandyan po si Marlo Vidnarek. Isata natin si Ryan Carclia, si
Sensitibir, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, si Ridwan, Little One, Jay Cabal, hi to Ma'am Lentek, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, hi to Tatay Amik and Tatay Jackfords of Jackfords family. Shoutout po natin si Rodolfo Ranada Rabor, Jillian Quezon, Nonay Floren Hills, Limuel Pasco, Rusa Gonzaga, Romel Ordonez, hi to Pusong Inami or Sis Queen, hi to Emily Ponsaran, Timaho, Maiti Baisa, Teresita Kenglet, Fibro Nula, Leonardo Manansala, and hi to Mir Umura. Isa rin po natin makabayan si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin Dayday, and hi to Arceli Guevero. Okay makabayan, so babalikan na po natin itong si Congressman Erwin Tolfo kasi may nakita kong balita na kung saan meron siyang interview dito at sinabi niya kung ano po ang kanilang gagawin doon po sa mga bigas na nakita nila sa pag-raid po doon sa Bulacan ng mga warehouse makabayan, at saka sinabi rin niya po dito kung ano ang kanilang gagawin sa mga hoarders at saka sa smugglers makabayan. So, for more details, let's watch this. Ano po ang assessment niyo? Dahil ba dito sa ginagawang raid ng customs at kasama si Speaker at kasama kayo, tingin nyo ba ilalabas na ng mga hoarders yung mga bigas na obviously tinatago nila dahil yan ang resulta sa mga pagbibisita ninyo sa mga warehouse na ito? Sec, last warning na yon para sa lahat. Alam ng ang message natin dito, alam na gobyerno kung saan nakatago yung mga bigas through the Bureau of Customs Intelligence Information. Huwag na nilang antayin na kumpiskahin pa ng gobyerno at pag kinumpiska po yan, kasabay po na makakasuhan sila ng hoarding at saka economic sabotage pag ganun ginagawa niya. They're just being given a chance, Sec, Harry, na ilabas na nila bago pa sila mademanda, ipa-attack ng gobyerno. Ayun na nga, yung tatlo nasampulan na kahapon at 2 weeks before another tatlo rin, so 6 na nasampulan. Huwag nang antayin ng mga rice traders na ito, mga warehouses na ito, na mapasok muli ng Bureau of Customs dahil makakasuhan siya at sayang, hindi nila mababawi Sec Harry, Admar at MJ yung kanilang mga pinuhunan sa bigas. Alam kong negosyo nila yan, alam ng gobyerno yan, pero kaya nga ang mensahe ilabas na nila before it will be too late, Sec Harry. Kung yung anti-hoarding law natin po, parang napakahirap mag-convict, no? Dahil dapat ipapakita mo yung mga naka-imbak sa bodega ay mahigit sa 50% na customary inventory ng isang warehouse, no? Paano po natin babaguhin yung batas dahil parang imposibleng makaroon ng conviction for anti-hoarding unless meron kang datos doon sa inventory level ng warehouse na hawak naman ng may-ari ng warehouse? Magko-convene, Sec Harry, ang Committee on Agriculture under Congressman Mark Enverga, I believe after itong budget hearing sa October. So magko-convene yan at lahat sisilipin, yan yung sinasabi mga batas laban sa hoarding, economic sabotage, tsaka yung mga RTL, yung Rice Tarification Law, at saka yung RCEP. Lahat ito titignan, Sec Harry, dahil ito yung gustong i-prioritize ng Pangulo, yung agricultural, yung mga pagkain na kailangan na makarating sa tao and affordable ayon yan sa administrasyon na Sec Harry. Huli na lang po galing sa akin, no? Ano pong sense ninyo ang paningin ng ating presidente sa rice tarification law? Ang problema po dyan sa rice tarification law, ang assumption niya, meron pa tayong bigas na maangkat. Pero ngayong hindi na nag-export ang India, sumunod ang UAE, at talagang kulang ang supply sa international merkado, sa tingin nyo ba susuportahan na ni presidente ang tuluyan ng pagbasura ng rice tarification law? I believe depende sa recommendation ng Committee on Agriculture ni Speaker Martin Romualdez sa Pangulo kung napapanahon na ba na ibasura yan sa Harry dahil tama ka. Mukhang ang tingin ng iba ay hindi na siya kaaya-aya or angkop sa panahon natin ngayon na talagang may problema tayo sa bigas. So kailangan na siguro talaga reviewin. And that will, yan ang isa sa pakay ng itong muling pagpapatawag ng investigasyon ng Congress sa House Committee on Agriculture, Sec Harry. Salamat, Kong. Congressman, maayong buntag si Admar po ito. Sir, ano po yung paliwanag naman kung bakit may mga palay pa doon at hindi pa nagiling? Tapos kung mapapansin mo, yung pagkapile niya napakataas na. And inaalikabok na yung mga sako talaga. Bago pa ba yun? Ano ba yung kanilang palusot kung hindi rason yung palusot nila? Walang masabi yung babae, yung pinaka-manager. Wala kami naabutan tuwing na-raid namin ng mga may-ari. Puro yung mga
warehouse manager. At ang sagot lang, yung mga bossing daw nag-uusap. So sabi niya ni Speaker Romualdez, kung mga bossing, meron talagang hoarding dahil wala kayong kaalam-alam. So kailangan sigurong kumpiskahin. Na tama ka, mga nasa 100 plus thousand sacks yun Yun nandoon na mga palay, sayang. Pero kailangan kung yun ay kukumpiskahin, mukhang makukumpiska talaga dahil nung unang anihan pa yan mag-aani na tayo ulit niya. So talagang may hoarding. Ang problema dyan ngayon, kailangan tignan muna ng DTI at ng Department of Agriculture, ng NFA kung fit for consumption pa siya. Kung hindi, mapakain na lang yan sa mga alagang hayop. Pero kung sasabihin niya fit for consumption pa, pwede pa igiling, then maaaring i-donate na lamang yan sa DSWD or di kaya ay sa DA or kahit sa Kadiwa kung yan ay fit for consumption pa, Atmar. At kapansin-pansin na parang matapang ata sila, Congressman, dahil kaka-raid nyo lang, same pa rin na lugar dyan po sa Balagtas, Bulacan. Abay, ngayon, parang, kumbaga, intact pa rin. Meron pa rin silang, hindi sila nababahala na, dapat na i-release natin to yung kapitbahay natin na warehouse. Meron nang nahuli doon. Actually, yung nakaraan is intercity. Ito na may Golden City. So, para mga 1 kilometer away ang differential. So, magkaibang mga warehouse area ito, bodega. But then again, ang mensahe kasi nitong raid natin ngayon na huwag nang intayin, last warning na ito dahil sayang naman, Admar, pag ito ay nakumpiska pa ng gobyerno, di sila ang kawawa. Hindi nila ma-recoup yung kanilang ginastos, yung mga binili ng bigas na yan. So, they're being given that chance by the government na ilabas nyo na yan bago namin kumpiskahin yan. Ang problema pa, makakasuhan kayo. So, yun ang mensahe nitong huling raid ng mga otoridad. Kailangan ilabas na nila para bumagsak yung presyo. Partner MJ. Kong, may buntag, CMJ po ito. Sir, nasabi nyo na may hawak na listahan ang BOC sa paparating po na hearing ng House Committee on Agriculture. May chance ba na ipapatawag po ninyo yung may-ari ng mga warehouse na ito at papanagutin at kunin din ang kanilang side sa issue? Definitely. Lahat, hindi lang yung mga may-ari na yan, lahat ng mga nasa listahan ng Bureau of Customs sa mga traders at saka yung mga importers, ipapatawag yan. Siyempre, magiging resource speaker yung iba dyan para pag-usapan kung paano makatulong sa gobyerno ngayon na medyo hirap ngayon dahil sa kakulangan ng supply ng bigas. Pero we found out na nakatago lang pala, tinatago nila. So, of course, needed sila. Talagang kailangan sila ipatago. Hindi lang sila. Pati yung mga sa DA, mga opisyalis, pati NFA, ipapatawag lahat yan siguro within the next few weeks. Kong, sa inyo pong pagsama sa liderato ng Kamara at sa Customs sa mga nagdaang raid, sa tingin niyo po ba ay may masasampulan na at makukulong dahil po sa mga issue ng pag-iipit sa supply po ng bigas? Nire-ready na yan kasi kailangan din dumaan sa proseso, MJ. Kagaya nung 2 weeks ago, binigyan ng 2 weeks na they have to come up with the proper documentation. Pag walang documentation, I believe isa yata doon, walang maipakita, ayun talaga makakasuhan ho talaga ng smuggling, technical smuggling. So, may masasampulan siguro. Sinusunod lang, may proseso lang kasi. Ang problema kasi, MJ, pag tira ng tira ang gobyerno, alam din ni Sec Harry, abogado siya, baka naman ma-dismiss lang sa korte. Kahiya-hiya naman yung effort ng BOC. Sir, huli na lang, itong mga raid na ginagawa po ng Customs, katuwang ang mga mambabatas, ito po ba'y hindi may hinto hanggat hindi po nare-resolve itong issue na ito? Pag may nasampulan na siguro at inaantay na lang natin ang instruction ng Pangulo, pag nabigyan na ng utos ng Pangulo na raidin lahat yan, siguro titigil na yan itong mga inspection na ito. But for now, tuloy-tuloy yan. But we're just waiting dito sa executive. May recommendation na ang Bureau of Customs, nakita naman ng Pangulo, may mga video na ibinigay na sa Pangulo o ibibigay sa Pangulo. So nasa Pangulo na yan ngayon kung anong instruction niya. Siguro, kailangan niya magbigay ng instruction sa lahat at warning na ilabas na nila yan. Kung hindi, talagang papasukin sila. Hindi lang ng BOC, baka kasama na siya ng NBI at saka PNP. Huwag na nilang antayin, sabi niya ng Speaker Romualdez, huwag nang antayin na magbaba ang Pangulo ng ganyang instruction kasi kawawa, sila rin ang kawawa. Malulugi sila. Yung pinampili nila ng mga imported rice na yan na hindi nila mababawi. Talagang lugi sila, NJ. Ano pong hakbang na ginagawa natin para maiwasan naman na itong mga raids na ginagawa na kasama ang legislatura na kapag hindi kayo kasama, baka magkaroon ng mga hulidap na tinatawag? Oy, pwede.
Actually, ang in advance Sec Harry ay naghihingi ang lalo na yung Office Speaker Romualdez na kung ano mga warehouse at pagkatapos pag na-identify na pinpoint, sasabihin ito po, Speaker, 4 po na warehouse. Ang gagawin dyan, pamapostehan na ng tao ng Bureau of Customs. So yun ang re-raidin para malaman natin na yun ay na-pinpoint yung target na hindi lundag na lundag. So sila mismo mag-identify, Sec Harry. Yun po ang hinintay ng mga Pilipino mga kabayan, yung sinabi po ni Kong Erwin Tulfo na kung saan ipapatawag dito ang lahat ng may-ari ng ni-raid nila ng mga warehouse mga kabayan. Diyan po natin malalaman kung sino talaga ang totoong may-ari ng mga warehouses doon sa sa Bulacan mga kabayan. Dahil nga 'di ba nakaladkad dito yung pangalan po ng INC or Iglesia ni Cristo kasi nga meron dito nagsasabi na isang gunggong na vlogger na pag may-ari daw ng INC yung mga warehouses ng mga kabayan. So doon po natin malalaman. Okay mga kabayan, siya nga pala, I will take this opportunity, di ba, sinabi ko noon na, naalala nyo ba na kung kapag itong si Erwin Tulfo mga kabayan ay tatakbo po bilang isang senador this coming 2025 ay susuportahan ko yan. So itatanong ko lang po dito, suportado ba natin mga kabayan si Erwin Tulfo kapag tatakbo siya dito bilang senator this coming 2025? Please comment down below. At babasahin yan ni Sir Ivan. So gagawa lang po tayo dito ng survey mga kabayan. Quick survey. So dito na po tayo sa usapin tungkol dito sa binabanggit ko na merong nakalagad dito o nasangkot na naman po dito ang pangalan po ng INC dahil po kay Willie Gonzales o Wilfredo Gonzales mga kabayan. But before that, isama natin po si Kuya Ulay, hi to Teresa de la Cruz, Salvacion Mendoza, Maria Midaseplon, Aurora David, TC Flandren, hi to Nina Hermoso, nandyan rin po si Marlene de los Santos, Judy Stevens, hi to Len Gonzales, Oliver Arcon, Anes Aligridi, hi to Roy Pahila, Teresita Tumaliwan, Luisa Del Torres, hi to Jovi Montero, Magster Artabia, and hi to Ma Marquez Hernandez. Okay, so ito na mga kabayan, ang dahilan po kung bakit nakaladkad na naman dito at nasangkot na naman dito ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo dahil po kay Willie Gonzales. Kung maalala ho natin, di ba meron pong interview si Willie Gonzales doon po kay Katonying mga kabayan, how many days ago na ba? At saka marami talagang kinuyog dito si Katonying. Kasi nga bakit daw si Willie Gonzales ang kanyang in-interview dito na instead yung siklista daw dapat ang kanyang interview nito mga kabayan. Kasi yan po ang panawagan ng mga Pilipino. Pero bakit pinili po ni Katonying itong si Willie Gonzales? Ngayon, may lumabas po ng mga balita mga kabayan at saka nag-viral po ito doon sa Facebook at saka pati rin po sa Twitter. Na kung saan, ang sabi po dito ng isang vlogger mga kabayan, sabi niya, may bagong platform si Wilfredo Gonzales ng kayabangan niya. Dahil ba ito sa rumor, pareho sila ng relihiyon, kampi-kampihan. Diba? Alam naman po natin kung ano po ang relihiyon ni Katonying mga kabayan. Diba? Iglesia ni Cristo siya. Kaya nga dito, nakaladkad na naman ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo dahil po doon sa interview ni Katonying doon kay Willie Gonzales. Kasi napag-alaman mga kabayan, ito hindi to confirm hindi to verified. Nabasa ko lang ito doon sa mga comments sa baba mga kabayan na kung saan meron daw nakita o merong nakaalam na itong si Willie Gonzales kung magsisimba mga kabayan, pumapasok daw sa Iglesia ni Cristo. Yun po ang mga comment doon. At marami talagang comment. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lima. As in marami mga kabayan. Marami pong nakilala dito kay Willie Gonzales. Kasi nga siyempre nag-viral siya. Naungkat dito ang kanyang pagkatao mga kabayan, yung mga credentials niya. At saka pati rin po ang kanyang relihiyon. Nalaman dito na siya daw honestly isang Iglesia ni Cristo. So tatanungin ko lang po dito mga kabayan. Kasi nga siyempre alam ko po na marami dito mga membro ng INC. Totoo ba mga kabayan na si Wilfredo Gonzales or Willie Gonzales membro ng INC? Please comment down below. At least dito, direct kong itatanong ko sa inyo. Kasi nga marami ho dito mga membro po ng INC at nababasa ko yan sa ating mga vlogs. Marami talaga itong mga membro po ng INC mga kabayan. So, much better po na at least maliwanagan tayo. Membro pa membro ba dito si Will Gonzales ng INC?
please comment down below mga kabayan para first hand, ang tawag dun mga kabayan, first hand information tayo, okay? Para malabanan natin sila, tsaka para natin sila na ma-debunk mga kabayan, okay? So anyways, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot nga po sa portion na to, sana kapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers at saka sa mga new subscribers na tumangkilik sa ating channel at saka lagi pong nag-aabang every time na maglalabas na mga bagong vlog si Sir Ivan. Again, thank you so much. At syempre, before natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, grant me strength and clarity as I embrace this new day. Guide my actions with compassion and wisdom. May I radiate positivity, spreading kindness wherever I go. Help me overcome challenges, growing through adversity. With gratitude, I embrace the opportunities ahead. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.